Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, las 8:33 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagoong nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topics sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, good morning, good morning! Kamusta ang inyong pagbugtaw? Inday sa imo yuhog nga to. Mga biyan adlaw kita subong sang Miyerkules, Nalupay. Oktubre 29 tuig 2025. Ay, Talos mga biyan sa inyo regular nga anchorman Janelle Baclay. Ako naman si Marian Grace Aranyana and welcome sa Iloilo Morning. ang imo nga supa, malapor sila na ang dulan ko inday. Kamusta no? Nakapamahaw na bala? Nakahigop na sa mainit nga kape o Milo o tsokolate? Yeah, Sa mga wala pa nila nakabakon, siling sang bangon na, bangon na, bangon mga abyan diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Umpisahan nato ng aton nga adlaw sa pagpamati no sa pinaka mga latest nga balita gikan diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. papalay. Agutan ng kami malipay. By the way ha, sa gihapon mga abyan yara sa wellness break ang aton nga mga estudyante kag ang aton nga mga manunod and for our non-teaching personnel, I hope Ang imo nga di naka-break man ka mo subong because you have 2 days in between no, of October 27 and 30 nga maka-avail sang inyo nga wellness break. So kabay pa nga gamiton gid ang time nga ini para nga makapahuwat, maka-recharge. After all, we deserve basta wala to pause or to break. pangabuhita matauhan. Anyway, mga biyan sa ato nga pagpangalagad subong nga aga diri sa programa Iloilo Morning sang Radyo Pilipinas Iloilo. Istoryahan naton mga biyan na nagapadayon nga Batang Pinoy 2025. Ay, Ang mga syudad kag probinsya diri sa aton sa Western Visayas sa imo ka nag-participate no sa sining Batang Pinoy. supat. And kung hindi kita magsala, more than 20 ka mga sports events. Ang ginahampangan subong no sang aton nga kapin 19,000 athletes all over the Philippines. Adto kita mga abyan no sa bahin sang syudad sang Pasig City. May ara kita no nga gold medalist. Ilalahon naton mga abyan no ang gold medalist sang Pasig City. Yeah.
Siyempre, nung ibang pagin natin nga mga medalist, kaya hindi lang gold, no, ang nakuha sa syudad sa Pasig, but even silver and bronze. Ang mga biyan magadulong sa aton sang update. Live gid dito, no, sa General Santos City. Ang aton mga biyan nga City Sports Development Officer sa Pasig City. Yari sa atong piyakalinya, si Sir Randy Palomaria. Sir Randy, good morning sa imo. Kamusta? Kamo dira, no, sa General Santos City, Sir Randy. Good morning, Ma'am Yan. Kag sa mga kagpalamati sa Radyo Pilipinas Iloilo, of course, ang tumalanaw da sa imo. And biya ka namon sa General Santos, manami at tiyempo, kag we're looking forward nga matapos namon yung event nga malipayon niya sa naman. Yes. So far, Sir Randy, no, may we know, pila na ba na ka-medals ang nakuha, no, sa syudad, sa Pasig, sa nagapadayon nga Batang Pinoy 2025? Well, as of the moment, subong adlaw, may ara kita nga isa ka gold, 4 ka silvers, kag 3 ka bronze medals. Yes. Kag sa diin ini siya, Sir Randy, nga mga sports events? Well, ang aton nga gold, ara sa aquatics naton, sa swimming. Ang silvers naton, ara man isa sa aquatic, kag 3 sa cycling, kag ang bronze naton, isa sa table tennis, isa sa athletics, kag isa man sa taekwondo. Yes. And I believe, Sir Randy, this is not the first time nga ang syudad sang Pasig nag-participate sa Batang Pinoy. Yes, I remember the last Batang Pinoy that we attended sa Manila karang 2023 and 2024 sa Puerto Princesa, Palawan, and now presently diya kami sa General Santos. Yes. Sir, prior, no, sa aton nga participation man sa Batang Pinoy, kamusta ang preparasyon sang aton nga mga athletes? Mga pila ini sila, Sir Randy, ang gikan sa syudad sang Pasig? Well, the delegation of the city of Pasig comprising of 48 athletes, 15 coaches, kag 2 ka head of delegation. Now, in terms naman sa preparation namon, well, ang Batang Pinoy Abi National Championship, this is an annual LGU national sports event. Hindi nga sige-sige may mga practice ka atong kabataan, especially because of the program being introduced by our young, dynamic, and passionate sportsman, City Mayor Tony Stephanie Palmares sa Ciudad Pasig, nga white contact doon nga pagpreparar kadaya because sa diya lang natin nga paagi makita man yung mga potential natin sa Ciudad Pasig. Yes. And sa subong, sir, nga Miyerkules, may ara ba lang mga student athletes natin ang magahampang pa today? Well, sa subong, damo pa kita may mga games, may sa Sipak Takraw kita. Sipak Takraw, by the way, Ma'am Yan, this is the first time na nag-join ni Pasig City. Why padayat isa katuig, pero kahapon do ka namin man ka-performance, naka-2-0 kami sa Zamboanga. Kumbaga, nakita natin din ang boxing natin. Looking forward for a win today. Pag nagdaog yaton nga boxing do karon, mahampang siya sa semi-finals. Then may taekwondo man kita do karon, kag table tennis. Looking forward for another shot sa table tennis nga from 138 do karon top 16 na nga aton isa ka babae nga manughamkang. So looking forward nga karon sa hapon may resulta kita nga mabato. Yes. Sino ni sir ang mahampang sa aton nga boxing? Well, ini siya, pumuluyo ini siyang barangay Imba. Sa barangay din nga natawan ka ato syudad. Pasig ka mayor naton. Si Saijan Dugol-Dugol. So, naka 3 wins na ni siya. Ado ka namin lang ka makita naton nga progress kag development ka aton nga boxing program sa syudad Pasig because well, hindi basta-basta magdaog sa Batang Pinoy. Yes. We will be having an opponent nga
it's a yearly routine program sa aton. Umpisa pa lang kita, but nakita doon naton yung potential ka Syudad Kapasi. Yes. Sir, I believe ang aton nga mga medalists as of now, no? Ka-familiar ako, si Charles Daniel Turla, isa ini siya sa mga medalist or gold medalist man naton sa palarong pambansa. Correct me if I'm wrong. Yes, si Charles naton, amo ni siya sa palarong pambansa naton. That was 2023. Oh, now of course sa Subong last year sa Batang Pinoy nagampang siya sa Palawan. And karon nakuha yaman gyapon ang iyang lugar. So nung nakita namon we need more time and preparation sa among mga program, diri abi na ginalantaw man namon kung paano nato i-assess yung mga development nanda. So yes. So sa bahin no sa aton nga city government, ano ang mga support nato no especially sa mga young athletes nato no dira sa syudad Sampasi para nga ihon pagit kumbaga no ang ilaman nga ikasaram bilang mga atleta. well, sa Syudad Kapasi, the City of Pasig, may komprehensibo kita nga blueprint ka programa ka sports program. Kung madumduman mo mamyan ang aton nga pinalangga nga mayor may obra nga programa ginatawag nato ini nga home for every sports. So sa tanan nato nga sports di karon mga 15 to 17 sports sa Syudad Kapasi, tanan daya may ginatawag nga balay o lugar na kung sa diin libre nga ginatahatag ang training sa anda, it gasto, may trainer doon yung Syudad Kapasi nga gina-provide, may venue. So amo diya isa ka program kung sa diin continue yung pag-training sa kabataan nato. And of course, a lot of things is yung mga exposure nanda, yung paghatag ka Syudad Kapasi ka mga service kung sa diin, di sila makadto nga lugar, mahampang, ginabuligan gidya ka Syudad Kapasi nga mapadara daya sanda. Yes. And dira sa Subong no sa General Santos City din ka mo nakabilit bali mga schools man ini or personal nga nagpangita ang syudad Sampasi. Well, ini siya isa ka school nga marapit man sa airport. Medyo marayo-rayo sa mga venue man amo yung venue nanda. Lain man ya system kapag allocate nanda so masakay ka gid sa tricycle. Fatima National High School. As a Boy Scout by myself, nakita ko nga training katabataan for survival bala. Doon na puslang ginamon kung nakabilit kami sa eskwelahan ay diya mismo matraining naton sa nakagma-supervise. Yes. Sir, ang ining pagkuha no sa Pasig City no hopefully no madugang ang pagin ang aton nga medals, but these 5 medals naton so far, Sir Randy, no ano ang buot silingon sa sinino nga 5 ka medalya for Pasig City? Well, sa nakita namon do karon and of course very coordinated with the city mayor. Alin kagabi 1 o'clock nagataw-ganay pa kami. Gina-assist namon yung programa. Very inspired po yung Syudad Kapasi ka nakita natin nga progreso. Why? As a 48 athletes nga padara naton may mga amudo kita kadaya nga nakita diya nga sitwasyon nga makatao inspirasyon sa mga pumuluyo ka Syudad Kapasi sa aton mga young athletes nga kung sa diin we have so much opportunity and potentials. And happy to say nga yung programa katon nga City Mayor aton ni Stephen Palmaris nagbunga. Ay banahan mo man na ma'am yan, isa na kagit ka programa yung aton mga sports program. Yes. Dugang sa mga programa na sa social services. So happy to say nga naka-improve ang Syudad Kapasi. Happy to say nga kontento kami sa mga programa nga nakita namin karon. Yes, and speaking of sports, Sir Randy, no, ang aton nga regional meets, kamusta na so far ang aton nga preparations? Well, yung preparation natin for the regional meet, ma'am yan, is on place. Yung aton nga track oval do karon, dayan doon, naka-establish doon, ready to rubberized doon. May mga plano lang na ginapang set up yung aton nga mga consultant, kag yung aton nga contractor kada dyan. And of course, with the great supervision ka aton nga pinalangga nga mayor, we'll see to it that before the regional meet next year, yung aton nga oval, ready na nga gamiton. This will be one of the kind of plastic oval naton, state of the art. Yung mga venues naton ginaplastar doon,
sa mga tanan nga sports sa siyudad Kapasi. Naka-meeting duman ya aton nga mga DepEd officials kag ya local government unit naton, naga-partnership daya sa nga duwa kung ano yung mga needs, facilities nga dapat i-set up kag yung mga equipment naton. So I can say we are now on the process of forming a good alliances between the DepEd family and the local government unit of Pasig City. Yes, may ara na kita sir target san o ang aton nga regional meet. Well, so far dayan kita siguro sa March 2026. I don't know whether it is on the first week of the March or maybe third week of the March, but natuon gid pamiyan sa aton nga pintas di Pasig celebration. So dumasadya daya makatao kita ka duga nga mga programa sa aton mga bisita yung kaso nga madayon ang aton nga regional. Yeah, siguro Sir Randy, no, I don't want to take much of your time pagin, no, kay may mga hampa kita subong nga adlaw, no, ang imo nga mensahe sa mga nagapamati subong nga aga, especially sa mga pasimon nga nagapamati, Sir Randy. Okay. Thank you, Ma'am Yan. Una sa tanan, madamo ka salamat sa paghatag mo sa opportunity kanapon as the sports director of the City of Pasig nga matawan it dungog man yung siyudad ka Pasig nga mabatianan da yaton nga achievement niya sa General Santos with your program, live day program sa Radyo Pilipinas Iloilo. I would like to take this opportunity to extend my heartfelt thanks and gratitude to our young, dynamic, passionate sportsman, City Mayor Atty. Stephanie Palmares, sa amon nga Vice Mayor Nonoy Elisir Chavez, sa aton nga DAR Undersecretary Toto Gisri Palmares, sa tanan nga city officials, kag sa bilog nga pumuluyo ka syudad ka Pasig. We are glad and happy to give name for the City of Pasig. We are glad and happy to inform pasinhon naton nga yaton nga mga players kag kabataan naga-aspire gid, whether it is a gold, a silver, or a bronze, or maybe just a name nga matao namon sa siyudad ka Pasig. What matters for us is support nga ginatao ka namon why gid ginadura katon nga city government of Pasig City. So Ma'am Yan, sa liwat, I'm glad and happy that you give us the opportunity to speak in behalf of the City of Pasig. So thank you, and more power sa imong nga programa kag sa dukaron nga live day program sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, with this Sir Randy, with your time and information nga ginhatag diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, manamo gyud nga salamat, good luck, God bless no sa aton nga mga players kan sa bugos naton nga delegasyon gikan sa Pasig City dira sa Batang Pinoy 2025. Maayong aga Sir Randy. Salamat ma'am sa imo man. There you have it mga biyan, si Sir Randy Panumaria, ang aton ng City Sports Director sa siyudad sang Pasig. Live no, dira sa General Santos City. Kasi din ginahiwat ang aton nga Batang Pinoy 2025. Congratulations kay Cassandra Hamandre sa aquatics no, nga nakakuha sang gold. Kay MJ Marhisca Victoriano, nakakuha no sa duwa ka silver for cycling. Kay Cassandra Hamandre for aquatic swimming, na nakakuha man sa silver. At kay Charles Daniel Turla for athletics, nga nakakuha sang bronze for javelin throw. So looking forward sa mga performance pag-inos ang aton nga mga pasinon athletes, at syempre ang aton nga bugos nga delegasyon gikan diri sa Western Visayas. Ang probinsya sang Aklan mga ben nakakuha na sang 5 ka gold kag 5 ka bronze. Province of Iloilo, 4 ka gold, 1 ka silver, 10 ka bronze, or I stand corrected no, sa Aklan 5 mga abyan ka gold ang lunsay no nakuha sang probinsya sang Aklan. So far no, ang Aklan and the Iloilo province ang sulod sa aton nga top 15. Ang City of Bacolod or yara sa 24 or top 24. 2 ka gold kag 7 ka silver. Mga supat, malapor sila na ang dugat ko inday.
Ang Pasig City, ika 43. Rank 43, no? Isa ka gold, 3 ka silver, at isa ka bronze. Bisan lusot lang ng bala. Ang kapis, 1 gold, 1 silver, 2 ka bronze. Pangamuhita, matauhay, hay. Inday, sa dukan ko ka panalaytay. Ang Antique, nakakuha naman sa 2 ka bronze. Sa imo, nalipay, hay. Ini for archery, no? Si Princess Armona Menes at si Nicolo Vincent Opa. Ngayon, matatulipat ang imong supa. Malapor sila na ang dugan ko, inday. Ang Negros Occidental nakakuha sang isa ka bronze. For karate, individual kata advance, si Eliana Marie Contiga. So congratulations and good luck sa mga remaining players natin. Malami gino kay tiining batang Pinoy naton mga abyan. Ginahatagan sang chance, no, ang aton nga mga pamatan, mga young athletes naton nga i-hone pagid ang ilang nga skills. Di kung ikaw, no, isa ka atleta, isa ka student athlete, Tunay, kung ma-expose ikaw ya sa madamo nga mga sports events, hindi makita nimo ang mga technique sa mga kontra nimo or technique mo sa iban nga mga players nga pwede mo man magamit para nga ma-improve man ang imo nga kaugalingon. mapulapit sa iyo. Nag ini mga abyan, no, gina-promote naton diri sa mga nanoy tuhay no nga sports event, not only sa Batang Pinoy but even sa aton nga mga division, sa congressional, o sa school naton, even sa regional meets and palarong pambansa. Ang camaraderie, nakipan diri no ang self-discipline, hard work, nationalism, kag syempre ang pag-respect nimo, hindi lang no sa sports nga imo nga ginaintrahan, kundi ang respeto sa imo man no nga mga kontra. So manami gid kitiin ni no gamit or miara sa mga venue kumbaga nung aton nga mga estudyante para nga ti miara sila nga atagan sa ilang nga tiempo, hindi lang puro games sa cellphone o mag-ubra sang iban pa nga bagay. Ari manami sports. Muna ganing hambal niya, no, samtang bata pa, i-expose naton ang kabataan sa sports. Si Tuto gatulo ang laway, hindi makatulog sang dugay. Ang Batang Pinoy mga abyan, formally no inaugurate sang 1999 sa Bacolod City, Negros Occidental. Gali sa aton sa Negros Occidental. Pag ininogin create pinaagid sa Presidential Executive Order number 44, naging permahan ni Manay Presidente Joseph Ejercito Estrada sang December 2, 1998. Ana, ang dugan ko, inday. Tag-isa inino ka baseline sports program sa Philippine Sports Commission bilang suporta sa National Sports Development Agenda sang national government nga maghatag no sang inclusive sporting event para sa aton nga mga young athletes. Ug mga walay kabulay. Hay, Oras mga bes sa Radyo Pilipinas, alas 8:57 sa aga. anay. Wala na kita sang nabiling nga oras sa aton nga pagpangalaga. Siliwat man namo nga salamat sa inyo nga pagtudok. Naloos kita mga bes inyo regular nga anchorman Janelle Baclay. Hay, sa imo pang Thank you man gali sa akon mga katuwang technical sa studio. Sir Vermor Aventura kag sa among transmitter. watit malap. Sir John Magallanes. Mga bin ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Iloilo Morning. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng
ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.